Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay may panahon kayo ngayon para makita at marinig ninyo ang aking mahalagang mensahe para sa inyong lahat. Bago po ako mag-uumpisa o na magsimula sa aking layunin at tungkulin ay magpapakilala muna po ako sa inyo. Ako po si Conchita Rabino Cantos, ipinanganak sa Pilipinas at buhat po ako sa isang mahirap na pamilya. Kami po ay 10 magkakapatid, 7 lalaki at 3 babae. May asawa at mga anak na po ako at kami po ay sa Vienna, Austria nakatira. Noon pong 4 na taong gulang ako ay pinaampon po ako ng aking mga magulang sa ibang tao at doon po ako lumaki at kanilang pinapag-aral. Ganoon pa man, hindi rin po ako maligaya sa aking buhay. Mahaba pong istorya yan. Kaya, hindi ko na po pahahabain. Pinaikli ko na lamang po. At sorry po kung hindi ko po masasabi sa inyo. Kasi po marami pa akong dapat sabihin sa inyo ng marami na mahalagang bagay. Sorry po. Ang tunay ko pong mga magulang at nag-ampon sa akin ay may paniniwala at may pananampalataya sa Diyos. Kaya lumaki din po ako na kanilang kilala ko ang Diyos. Pero ayoko po na kayo ay aking yabangin. Inaamin ko po na lahat ng aking paniniwala sa Diyos ay mababaw lamang. At nagsimula po akong mag-alinlangan sa Kanya sa aking 7 taong gulang kasi po madalas ko siyang kausapin o subukang kausapin at hanapin ay wala akong napapala sa aking mga ginagawa. Kaya nasabi ko po sa aking sarili na walang Diyos, yan ay gawa-gawaan lamang ng mga tao para sila ay kumita ng pera. Tinuruan po agad ako nila na magnobena at para po kami lamang ay sama-samang magdasal gabi-gabi. At ako po ay ginawa nilang tagapagsagot, mulang tagasagot. Kapag kami ay nagdonobena sa gabi, na nakaluhod ng mahabang oras para lamang manalangin sa Diyos. Kahit po ako ay walang paniniwala sa Diyos, ay umaayon lamang ako sa kanilang kagustuhan na aking kinalakihang mga magulang. Naalaala ko pa po noon ang aking mama na maliit pa po ako ay namumuno sa aming pagdadasal at lagi akong natutuktukan sa ulo dahil lagi niya akong nahuhuli sa kanyang likuran na natutulog lamang. Kaya pala hindi ako sumasagot sa aming pagdadasal. Sa aking batang kaisipan, naiinis po ako ng lihim sa aking mga magulang na kinalakihan dahil gusto po nila ay lagi akong kasama sa pagdadasal pero gusto ko pang matulog kaysa kasama nilang magdasal. Kasi nga po hindi ako naniniwala na may Diyos. At sa isip ko po ay nasisiraan na sila ng ulo sa mga ginagawa nilang magdasal ng mahabang oras at nakaluhod. At yan po ay nasabi ko sa kanila. Pero yan po ay hindi ko masabi sa kanila at magagalit. Sigurado sila pag yan ay kanilang narinig na sinabi ko. Kaya nandito lang po ito sa aking isipan. Diyan ko lang po yan itinatanim. At wala pong nakakaalam. Pero hindi rin po ako matahimik, naiisip ko pa rin po paminsan-minsan na baka nga may Diyos dahil nakikita ko po sila na wala silang pinalalampas na gabi at araw para hindi magdasal. Matiyaga po silang nakaluhod ng mahabang oras para lang manalangin sa Diyos. Dahilan po sa nakikita kong iyan sa kanila ay nagsimula po akong hanapin ang katotohanan kung tayo nga ay may Diyos. Nang malaki na po ako ay hindi ako tumigil hanggat wala akong nakikitang katibayan kung siya ay totoo o hindi. Kaya gumawa po ako ng sarili kong pagsubok kung meron Diyos na pinaniniwalaan at pinananampalatayaan ang aking mga nakalakihang mga magulang. At para din po yan sa aking sariling katahimikan. Noon pong 1990, isang gabi, tumawag po ako sa Diyos at humiling ako sa Kanya na kung pwede niyang baguhin ang takbo ng aking buhay dahil malungkot po at magulo din po noon ang mga
ng aking buhay. Nagpasalamat po ako sa Panginoong Diyos kahit hindi niya ibigay sa akin ang aking kahilingan. Dahil yan po ay kung ayon lamang sa kanyang kagustuhan at hindi ayon lang po sa kanyang kalooban, at hindi ang aking kagustuhan. Yan po ang dapat kong sabihin sa kanya ayon sa aking natutunan sa aking mga magulang tungkol sa Diyos. Nang ako po ay tutulog na, nakita ko po na ako ay nakalutang sa hangin sa pagitan ng langit at lupa sa aking panaginip. Pagtingin ko po sa ibaba ay wala na ang ating mundo. Sumasabog na lamang po siya na parang bulkan. Nagpilit po akong lumipad pataas sa pamamagitan ng aking mga kamay para hindi ako maabot ng sumasabog na mundo. Wala po akong makita kundi lapaap at ang baba ay ating mundong patuloy na sumasabog. Wala po akong ibang naisip na paraan para matulungan ko ang aking sarili, kundi ang tumawag sa Diyos. At sabi ko po, Panginoon, tulungan po ninyo ako. Masasakit na ang aking mga kamay at paa. Hindi ko na po kaya. Ako po ay babagsak na. Alam kong kayo po lamang ang tanging makatutulong sa aking kalagayang ito. Ang pakiramdam ko po nung mga sandali yun, hindi po ako naririnig ng Panginoon. Inulit ko pong muli ang pagtawag sa Kanya. At nilaksan ko po ang aking pagtawag sa Kanya ng sandali ulit. Ang sabi ko po Panginoon, alam ko pong ako inyong narinig na. Tulungan po naman ninyo ako para na ninyong awa. Nang maramdaman ko po, agad ay parang naistorbo ko ang Panginoon sa lakas ng aking hiyaw o na boses. Dahilan po siguro ng aking takot na ako'y bumagsak sa mundong patuloy na sumasabog sa ibaba. Sa pagpupumilit ko pong lumipad, napatingin po akong muli sa ibaba at nakita ko ang bagong mundo. Doon po ako bumaba. Ang una ko pong napansin ay napakalinis ng damuhan at yan po ay Bermuda kung tawagin natin. At may ilang tanim na mga punong kahoy sa paligid. Sobrang tahimik. Ni walang tao at mga hayop akong nakita doon. At babago pong nasikat ang araw, namasyal at nalibang ako ng husto. Ni wala man lang po akong naramdamang uhaw at gutom. Pero hindi ko po alam kung saan ako naroon. Pinilit ko pong alamin ang aking buong paligid. Hindi ko po talaga alam kung saan ako humantong. At yan po nagtapos ang aking panaginip. Nang magising po ako ay umaga na pala. Naalaala ko po agad ang lahat ng aking nakita at naranasan sa aking panaginip. Tumawag po agad ako sa Diyos at nagpasalamat sa Kanya sa pagkakaligtas niya sa akin at hindi niya ako pinabayaan. Kung hindi po ako tinulungan ng ating Panginoon ay siguradong bumagsak po ako sa mundong sumasabog sa ibaba. Nangako po ako at nakipagkasundo sa Kanya na maglilingkod ako sa Kanya habang ako'y nabubuhay. At humiling po akong muli sa Kanya na kung pwede ay sa ibang bansa ako sisimula para maglingkod sa Kanya. Makalipas po ang 2 buwan ay nakaalis agad ako papuntang Austria, kaya po ako ay naririto lamang ay para lamang maglingkod sa Austria. Maglingkod sa Kanya. May 8, 1990, dumating ako sa Vienna. At yung ipinakita at ipinahiwatig niyang lahat sa akin ay nanatiling lihim ng mahabang panahon ni aking mga magulang at mga kapatid ay hindi ko po nabanggit ang mga bagay na yan. Pero hindi ko po iyan nakakalimutan na aking misyon dito sa lupa na ibinigay ng Panginoon. At ako'y naghihintay po lamang ng Kanyang ambisa kung kailangan
at kung kailan dapat ko sabihin sa inyong lahat. At alam ko pong bibigyan niya ako ng signal kung kailan ko dapat sabihin sa mga tao ang dapat na yan, ang bagay na yan. Na ipakikita sa inyo, walang labis, walang kulang. Kung ano lang po ang aking nakita at ipinakita niya sa akin, ay yun lamang po ang inyong makikita. Walang labis, walang kulang. May ipinagawa po akong painting para makita rin ninyong lahat. Ang ipinakita niya sa akin na kanyang babala para sa ating lahat. Ano po? Panoorin muna po natin ang painting para po makita rin ninyo kung ano ang aking nakita at ipinakita niya sa akin ng mga taong yan noong ibinigay niya sa akin ang mahalagang mensahe niya para sa ating lahat. Panoorin po natin. Ito po yung mundo na nasa taas na sumabog. Yan po yung pinakita niya sa akin. At yung baba. Dito po yung eyes ni Lord. Yan po yung mata niya na ipinagawa ko para makita po ninyo kung ano ang itsura ng mata ni Lord. Yan po ay January 26, 2010. Ito po uli yung kanyang ipinakita sa akin, yung pong mundo na sumabog sa taas. At yan po ay yung aking binabaan, yung nandiyan po sa baba. Yan po yung mundo na bago kong nakita nung pagkatapos kong sumabog ang ating mundong kinatatayuan ngayon. Nakita po natin ang painting na ipinakita sa akin ni Lord. Ano po? Yan po yung ipinakita niya sa akin. At pinilit ko nga pong ipagawa na sa inyo lahat, para sa inyo. Magpatuloy po tayo sa ating mensahe. Pagpapatuloy ko po ang aking mensahe para sa inyo lahat ng aking tungkulin. Nang bagong dating po ako dito sa Vienna o Austria, ay lagi po akong nasa simbahan, linggo-linggo, at maghapon po akong kasama ng mga taong naglilingkod sa ating Panginoon. At nagiba po ang takbo ng aking buhay. Naging maligaya at masayahin na po ako, lalo na pag-araw ng linggo. Minsan po ay alas 7 na ng gabi, ay parang ayaw ko pang umuwi sa bahay. Gusto ko pang makipag-usap sa mga tao tungkol sa ating Panginoon. Hindi po nagtagal at nakakita ako ng trabaho dito. Dumating po ang panahon na kailangan magtrabaho na ako at paminsan-minsan na lamang po ako nakakapunta sa simbahan. Pinilit ko pong ako po ay mapalimit ang pagpunta sa araw ng linggo at yun po ay napansin ng aking mga kasamahan na ako ay wala lagi sa araw ng linggo. Kinausap po nila ako at ako'y kanilang pinagsabihan na hindi ko pwedeng gawin, na lagi na ako ay hindi nagtatrabaho pag araw ng linggo. At ako raw po ay walang pamilya dito. Ako daw po ang dapat na laging nasa Sabado at Linggo sa aming trabaho. At yun daw po yung mga pamilya ay kailangan Sabado at Linggo ay nasa bahay. Kaya ayoko po magkaroon ng problema sa aking trabaho at sa aking mga kasamahan. Kaya nagsimula po akong magtrabaho palagi sa araw ng linggo. At nagtrabaho na rin po ako sa panggabi. Naging madalas na palagi akong wala sa aming simbahan at sa aming grupo na dapat ay lagi akong naroon sa araw ng linggo. Hanggang sa nawala na ako ng kontak sa aking grupo. Hindi na rin po ako makagawa
hindi ko na rin po magawa na makapaglingkod sa ating Panginoon. Dahil pinagbigyan ko po ang kagustuhan ng aking mga kasamahan sa trabaho at nagsimula po akong isama nila palagi sa diskuhan. At nagsimula po akong matukso sa mga bagay na ipinagbabawal ng Diyos. Natuto rin po akong maglaro tulad ng ipinagbabawal ng Panginoon. Pagsisinungaling, nakikipag-away, at mga iba pang klase na ipinagbabawal ng Diyos. Nagliwaliw ng walang kabuluhan at hindi ikabubuti ng aking buhay. Ginawa ko po ang lahat ng aking layaw at gusto. Sinayang ko po ang mahabang panahon lumipas sa aking buhay na walang kabuluhan at nababayaan ko po ng mahabang panahon ang aking naipangakong tungkulin sa Diyos na maglingkod sa Kanya bago ako dumating po sa bansang ito. Hanggang isang gabi, January 26, 2010, inuulit ko po hanggang isang gabi, January 26, 2010, nagpakita po sa akin ang ating Panginoon sa aking panaginip. Pinakita po niya ang kanyang mga mata. Inuulit ko po, nagpakita siya sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Nasindak po ako nang siya ay aking makita. Parang nawalan po ako ng boses at ako hindi makagalaw at hindi makaibo sa aking kinatatayuan. Pinagmasdan ko po siyang mabuti kung siya nga ang ating Panginoong Diyos. Ang una ko pong napansin ay napakalungkot ng kanyang mata at napakaganda ng kanyang mata. Wala po siyang sinabi. Tinitigan lamang po niya ako ng malalim at nabasa ko po sa kanyang mga mata ang aking lahat na mga nagawang kasalanan sa kanya. Hindi man lamang po ako nakahingi ng tawad sa kanya dahil bigla na lamang siyang nawala sa aking paningin. Ay siya po mismo ay nasa aking harapan lamang po na nakatitig bago po siya nawala ng tuluyan. At yun pong pagkakatitig niya yun ay parang kinausap niya ako ng napakahabang oras sa dami na nasabi niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ang sumbat ng kanyang mga mata ay parang naging isang kahoy lamang ako na nakatulos sa lupa na walang makapubunot sinuman. Hindi ko po maigalaw ang aking katawan sa aking kinatatayuan. Dahil hindi ko po pinahahalagahan ang aming napagkasunduan na maglingkod sa Kanya para sa inyong lahat. Na mga anak niya na hindi siya kinikilala at nakikilala. Samantalang nasa akin ng lahat, ang katibayan na lahat na aking kailangan para sa inyo, na siya ay nagpapahiwatig sa lahat at nagmamalasakit at tumutulong sa lahat ng oras at pinipilit po niyang ipakita at ituro ang tamang daan patungo sa kanyang tahanan. Parang sinusumbatan po niya ako ng kanyang mga mata na tumigil na ako sa aking mga kalukuhan at tigilan ko ang pagbibigay ng sama ng loob sa kanya at gawin ko ang aking naging tungkulin na ipinangako ko sa kanya na aming napagkasunduan. Ibinigay po niyang lahat sa akin ang aking mga kahilingan. Tapos hindi po ako tumupad sa akin na ipangako na maglingkod sa Kanya. Naging salbahe po ako. Inaamin ko po iyan. Galit na galit po ako sa aking sarili sa mga ginawa ko sa Kanya. Kahit na po ako ay nagsisisi na sa aking mga ginawang kasalanan ay hindi ko pa rin po mapatawad ang aking sarili sa aking mga nagawang pagpapabaya sa aking tungkulin. Matindi pa rin po ang galit ko sa aking sarili hanggang ngayon. Ang pakiramdam ko po ako hiyang-hiya sa Panginoon nang sumbatan po niya ako ng kanyang mga mata. Yan po ang una at huli kong pagkakakita sa ating Panginoon. Hindi po ako nagyayabang sa inyo. Yan po ay buong katotohanan. At nagsasabi po ako sa inyo ng katotoo na andiyan po siya sa atin ngayon. Na andito po siya. At siya ay nakikinig sa atin kung ano ang aking
mga ipinagsasabi sa inyo tungkol sa Kanya, sa aking nagawa sa Kanya, at sa mga ipinakita niya sa akin ng mga panahong iyan. Buhat po ng araw na iyon hanggang ngayon ay wala na po akong naging katahimikan sa aking buhay. Lagi po akong balisa gabi at araw dahil hindi ko po ginagawa ang kanyang mahalagang mensahe na matagal na niyang hinihintay na gawin ko para sa inyong lahat. Samantalang, nagbigay na siya ng abisa na kailangan malaman na ng lahat ng mga tao ang kanyang babala sa ating lahat. Kaya po nagpakita siya sa akin ng January 26, 2010 ay hindi po ako tumitigil sa aking mga kapilihang ginagawa at hindi ko po ginagawa ang kanyang tungkulin. At yan po, yung araw na yan ay ang pag-aabisa na ipakita ko na sa inyong lahat ang kanyang babala dito sa lupa. At hanggang ngayon po ay hindi ko ginagawa. Pero wala po siya sinabi sa aking araw, buwan, taon. Pero ang babala po niyang iyan ay ibinigay na niya sa akin nang tayo po ay makapaghanda sa ating sarili. Para po maihanda natin ang ating sarili at pamilya bago dumating ang oras na iyon. Wala po akong karapatang hadlangan ang kanyang babala para sa ating lahat. Yan po ay napakahalaga sa kanya na ating malamang lahat para maihanda natin ang ating buhay at ang ating mga pamilya na may paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hindi po niya ibinigay ang mensaheng iyan sa atin para kayo ay ating takutin. O para kayo ay kanyang takutin lamang, kundi para malaman natin kung sino ang makatutulong sa atin pagdating ng oras na yan. Gusto po niyang ipaalaala doon sa mga taong hindi siya kinikilala. Binibigyan pa rin po sila ng pagkakataong magbago. At sana po ay magising na kayo sa katotohanan at kilalanin ang ating Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit at tumutulong sa lahat ng oras. Bago po mahuli ang lahat. Kaya po ito ay inilagay ko sa internet para mabilis po ninyong mabilis kong maihayag at maipakita ang kanyang ipinaabot sa ating lahat. Na may Diyos po tayo at ako po mismo ang makapagpapatibay sa inyong lahat na siya ay katotohanan. Hindi ko po kayo pipilitin na maniwala sa akin. Yan po ay aking paalaala lamang. At yan po ay aking tungkulin na ibigay sa inyong lahat ang kanyang babala para sa ating lahat. Kayo po ay may karapatan, yan po ay inyong buhay, yan po ay inyong sarili. Yan po ay paalaala lamang sa inyong lahat na ihanda natin ang ating sarili sa darating na babala niyang iyan. Ang mahalaga po para sa akin ay naipaabot ko po sa inyo at sa inyong kaalaman ang kanyang mahalagang mensahe buhat sa kanya. Ako po ay kinuha lamang niyang halimbawa para sa ating lahat dahil ako po ay nawalan din ng tiwala at pananampalataya sa kanya. Pero ako po ay kanyang tinulungan para makita ko ang katotohanan at binigay po niya sa akin ang katibayan para maalis ko ang aking pag-aalinlangan sa kanya at para ibigay ko po iyan sa inyo ng diretsuhan. Para po kayo rin ay hindi mag-alinlangan katulad ko noon sa kanya. At ako po ay kanyang pinagkatiwalaan muli para tuparin ko ang aking naipangako maglingkod sa kanya noong bago ako po dumating sa bansang ito.
Kailangan pong tawagin natin siya sa kanyang mga pangalan kung sino po siya. At kung ano po ang kanyang tungkulin sa atin. Siya po ay ating tagapagligtas. Siya po ay tumutulong sa ating lahat ng oras. Siya po ay tumutulong sa lahat ng oras. At siya po ay mahal na mahal po tayo niya. Hindi po natin makikita ang kanyang inihandang bagong mundo kung hindi po natin siya kilala. Ako po ay buong pusong naniniwala sa kanya dahil lahat ng aking naging karanasan buhat sa kanya ay nangyari at nagkatotoo. Maraming beses na po ako niya iniligtas ang aking sarili sa mga aksidente na aking naranasan sa aking buong buhay. Minsan din po, ako ay nawala ng insurance at ako po ay natatakot pumunta sa doktor at malaki ang aking babayaran sa ibang bansa. 3 araw po akong hindi makalakad at hindi na po ako makabangon at isang gabi ay nangyari po sa akin, hinihintay ko na lamang ang aking oras. Gusto ko pong lumuhod para manalangin sa ating Panginoon, para humingi ng tawad sa Kanya bago man lang po ako lisanin ko ang mundong ito. Pero hindi ko po kinaya. Kaya sa pagkakahiga kong iyon ay tumawag agad ako sa Kanya at ang sabi ko po ay, Panginoon, kung ako po ay gagaling sa aking karamdamang ito, ay magsisimula po ako muli sa aking napabayaang tungkulin sa inyo. At pinagsisisihan ko po ang aking ginawang pagpapabaya sa aking tungkulin ibinigay ninyo sa akin. At wala na po akong nasabi sa Kanya. Pinilit ko pong makatulog sa sakit na aking nararamdaman dahil ako pinagkaroon ng nagkasakit po ako sa kidney. Hindi ko malaman pong mahipo ang aking tagiliran sa sobrang sakit. At sa aking nararamdaman, hindi ko po talaga kinaya nung gabing iyon. Kaya po, wala po rin nakaalam sa aking mga anak at sa aking asawa na ako po'y iniintay ko na lang ang oras na yun. Hindi wala po akong pinagsabihan, pero ako pinagtapat sa Panginoon. At ako po'y nakatulog, at sa akin pong pagkakatulog na yun, ako po ay nanaginip at ng isang bahay. At doon po sa bahay na yun ay pumasok po ako at may nakita po akong mga taong nakahiga sa tubig. At meron pong isang tao doon na namumuno na sabi sa akin ay kumuha daw ako ng isang lugar at ako daw po ay ilubog ko ang aking katawan at manatili ako doon. Wala na po siyang ibang sinabi. Ako iniwanan niya. At ginawa ko nga po ang kanyang sinabi at ako'y nanatili doon. Nung pong ako'y magising ay pinakiramdaman ko po ang aking tagiliran. Idinidiin ko po ang mga daliri at ang mga kamay sa magkabila. Wala po akong maramdaman na. Samantalang po 3 araw akong nagpapakahirap. Gabi at araw ako tumutulog na masakit. Gumigising ako, tumutulog masakit po pa rin. Pero nung po ako tumawag sa Panginoon, alam po ninyo, gumaling ako. Hindi man lang po ako nakainom ng gamot kahit na wala po akong ginawa kundi tumawag sa ating Panginoon. At ako po'y Kanyang tinulungang muli. Kahit po ako'y naging salbahe sa Kanya, binigyan pa po niya ako ng pagkakataon. At ako po'y tinulungan niya na gumaling. Hanggang ngayon po ako'y magaling. Hindi po ako nagyayabang sa inyo. Ako po'y talagang gumaling ng tuluyan. Kaya po, ginagawa ko itong Kanyang gustong iyan na paabot sa inyong lahat. Gusto ko pong paligayahin ang ating Panginoon bago man lang po magpasko. Tumawag po agad ako sa Diyos at nagpasalamat sa Kanya sa ginawang tulong niya sa akin kahit po ako'y naging salbahe sa Kanya. At alam po na napakarami pong istorya sa buhay ko na hindi po kapani-paniwala. Tulad po din ng isang pangyayari tungkol sa 3 bata na nawala noong 1996 sa Pilipinas. Ito po ay katotohanan nangyari sa aking buhay. At yan po nakikinig sa atin
sa aking pagsasalaysay sa inyo ng buong katotohanan. May isa pong Pilipina dito na nagtrabaho sa Vienna, na may 3 anak sa Pilipinas. Madalas po silang mag-away ng kanyang asawa sa Pilipinas at ang 3 anak po niya ay nasa sa Pilipinas. At ang asawa po niya ay nananakit sa kanyang asawa. Nakipaghiwalay po siya sa kanyang asawa at binalak niyang kunin ang 3 bata sa Pilipinas. Nang maayos na po niya ang mga papeles ng mga bata ay bigla pong itinago ng kanyang asawa ang mga bata sa Pilipinas. Mahigit pong 5 buwan na nawalan siya ng kontak sa 3 bata. Wala pong makapagsabi sa kanyang mga kapatid at kamag-anak kung nasa saan ang mga bata at saan dinala ang mga bata ng kanyang asawa na itinago sa Pilipinas. Ako po ay wala ring alaman kung paano po siya matutulungan. Ako po malungkot ng mga panahon iyon. At ako po ay nagpakasakali na baka nga siya matutulungan ko. Kaya nagbalak po akong tumawag sa Panginoon. Nagbaka sakali po ako na ako ay kanyang matutulungan. Pagkagaling ko po sa aking trabaho, nanligo po agad ako at inihanda ko ang aking sarili para kausapin ang ating Panginoon. At gusto ko pong maging malinis ako sa kanyang paningin kapag ako po ay makikipag-usap at hihingi ng tulong sa kanya. Diyan po din natin maipakita sa atin na tayo po ay may respeto sa kanya. Kaya inihanda ko po mabuti ang aking sarili bago humarap sa ating Panginoon at para humingi sa kanya ng tulong. Tumawag po ako at bumati sa ating Panginoon at humingi po ako agad ng tawad sa kanya sa aking mga nagagawang kasalanan na hindi ko po sinasadya dahil tayo po ay nakakagawa ng mga kasalanan sa kanya na hindi natin namamalayan ay nagkasala na pa tayo na hindi natin alaman. At yan po ay totoo. Kung tayo po ay mga tapat sa ating sarili, yan po ay nangyayari sa atin. Kaya at sinabi ko po ang aking problema sa kanya. Ang sabi ko po, Panginoon, alam ko po kayo po lamang ang tanging nakakaalam at makapagtuturo sa akin kung nasaan ang 3 bata na itinago ng kanilang ama sa Pilipinas. Panginoon, hinihiling ko po sa inyo na ngayong gabing ito sa aking pagtulog ay ipakita po ninyo sa akin ang 3 bata kung saan po sila naroon at saan namin sila matatagpuan. Sana po ay ipaalaala ninyo sa akin bukas ng umaga sa aking pagising kung saan po sila naroroon at saan namin sila matatagpuan. Panginoon, hindi ko po kayo inuutusan. Ito po ay aking pawang kahilingan lamang. At kung yan po ay ayon lamang sa inyong kalooban at hindi ang aking kagustuhan. At nagpasalamat po ako sa Kanya at hindi po niya ako lagi pinababayaan sa lahat ng oras. Alam po ninyo ng gabing yun. Wala po akong nakita sa aking panaginip, kundi ang 3 bata na natutulog sa ilalim ng lamesa at ang 3 bata po ay mga naka-short at lamang at naka-t-shirt. Ni walang kumot na tabi-tabing nanginginig sa lamig. Pagising ko po ng umagang iyon, ay naalaala ko po agad ang lahat ng aking napanaginipan at pumasok po agad sa akin na sila ay nasa Maynila. Tumawag po agad ako sa Panginoon at ako po ay nagpasalamat sa Kanya sa ipinakita niya at ipinahiwatig sa akin tungkol sa 3 bata na nawawala ng kasalukuyan. Nang magkaroon po ako ng panahon ay tumawag po ako sa Pilipinas at nakausap ko po mismo ang lola ng mga bata na itanong ko po sa kanya kung alam niya kung nasasaan ang 3 bata. Ang sabi po ng matanda sa akin ay nasa Maynila, doon dinala ng kanyang ama sa isang nilang kamag-anak. Hindi ko po alam kung bakit siya nagtapat sa akin na alam niya ang mga bata. At hindi ko po alam kung bakit pumasok sa aking isipan na itanong kung ang mga bata nga ay natulog sa ilalim ng lamesa. Ang tanong agad po niya sa akin ay kung sino raw ang nagsabi niyan sa akin. Inamin agad po ng matanda. Ako po ay wala po akong naisagot sa kanya nung tanungin niya ako na kung sino ang nagsabi sa akin. Hindi ko po masasabi na ang Diyos po itinuro niya sa akin. Hindi ko po kaya sabi sa kanya. Ako po talagang walang naisagot nung tanungin niya ako ng ganon. Pero hindi na po siya nagtanong ng diretso. Ang nagsabi po agad siya ng katotohanan na natulog nga ang 3 bata sa ilalim ng lamesa. Pero yan
ay isang beses lamang nangyari. Dahil naglaro ng madyong ang mga lalaki ng gabing iyon ay walang matulugan ang 3 bata kundi doon lamang sa ilalim ng lamesa. Dahil ang bahay na tinuluyan iyon ay napakaliit para pong isang kwarto lamang at may isang lamesa. At doon po lamang pwedeng tumulog ang 3 bata sa ilalim ng lamesa nung gabing iyon. Bigla po akong nawala ng boses sa aking narinig na sinabi ng matanda. Ako po ay hindi makapaniwala, ako pinapaluha sa aking narinig. Hindi ako makapaniwala na naging totoo ang aking nakita sa aking panaginip. Tinapos ko na po agad ang pakikipag-usap sa matanda at tumawag po agad ako sa Panginoon at nagpasalamat sa Kanya na ang lahat ng ipinakita niya sa akin ay pawang katotohanan. Ang mga bata po at ang kanyang ina ay muling nagkasama-sama. At buhat po ng araw na yun ay lalong naging matibay ang aking paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Mga kapatid, gumising po tayo sa mali nating paniniwala at mamuhay po tayo na sa katotohanan na may Diyos. Mga kapatid, sana po ay may natutuhan kayo sa aking ginawang pagsubok sa ating Panginoon. Sana po ay nakatulong yan sa inyong sarili kung kayo po ay nag-aalilangan sa Kanya na tulad ko noon. Sana po yan ay naging aral sa ating lahat, lalo na po doon sa mga tao na nawawalan at nawalan ng tiwala sa Kanyang kakayahan at Kanyang kapangyarihan. Sana po ay natulungan ko kayo na naging matibay lalo ngayon ang inyong paniniwala at pananampalataya sa Kanya at wala nang pag-aalinlangan sa Kanya. Dahil sa akin po ay talagang nakatulong ang ginawa kong pagsubok sa Kanya at yan po ay aking napatunayan ko mismo sa aking sarili na tayo ay may Diyos na ating tagapagligtas at tumutulong sa lahat ng oras. Kung kayo po ay may katanungan at nandito lamang po ako para maglingkod sa inyo sa abot ng aking makakaya tulad po ng naipangako ko sa Kanya bago po ako dumating sa bansang ito. Yan po ay aking buong pusong pinagsisihan sa aking naging pagpapabaya sa lahat ng aking nagawang sa akin na ipangakong tungkulin sa Kanya, sa aking mga kasalanan sa Kanya. Nagpapasalamat po ako sa ating Diyos at binigyan pa po ako muling niya ng pagkakataong muli na maituwid ko ang aking pagkakamaling nagawa sa Kanya. Mga kapatid, napakakitid po ng daan patungo sa Panginoon. Yan po lamang ang aking masasabi sa inyo. Napakahirap po na dumaan sa daang iyan. Bihira po sa atin ang nakakadaan sa kasadang iyan. At pag yan po ay nakita na ninyo ang daang iyan, ay masasabi ko lang po, huwag na po kayong mag-alinlangan na lilingon kakaliwa o nakakanan. Diretsuhin po ninyo ang daang iyan patungo sa Kanya. Alam po ba ninyo kung anong aking sinasabi at ang aking ibig sabihin? Kailangan maging maingat na po tayo muli sa ating mga ginagawa para hindi na po tayo makagawang muli ng kasalanan o nakamalian sa Kanya. At nang makita po at makapasok tayo sa Kanyang tahanan na sinasabi ko sa inyo, doon po ninyo mararanasan ang napakasarap na buhay. Lagi po kayong maligaya, masaya, at walang problema. Ni gutom ay hindi kayo makakaramdam pagka kayo ay nasa Kanyang tahanan. Kung kayo ay may kahilingan, ibibigay po niya yan sa inyo. Humingi kayo ng tulong, tutulungan po niya kayo sa lahat ng oras. Lagi po kayong ligtas sa lahat ng sakuna. Kahit po siya ay natutulog, kapag narinig niya na kayo ay kanyang kailangan, nandiyan po siya dahil kayo po ay nasa ilalim ng Kanyang pangangalaga. Sa ganyan pong pamamaraan po niya, ipinakikita ang Kanyang pagmamalasakit at pagmamahal sa Kanyang mga anak na sumusunod sa Kanyang kautusan. Yan po ang kapalit ng inyong paggalang, pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga kautusan sa ating lahat. Ang mga sinabi ko po yan sa inyong lahat ay aking naging karanasan noong nakita ko ang daang iyan patungo sa Kanya at tumira sa Kanyang tahanan. Ngayon gustuhin ko mang bumalik po sa Kanyang tahanan ay hindi ko po agad makita ang daang iyan na minsan ay dinaanan ko na patungo sa Kanyang tahanan. Nais ko pong makabalik ng muli na
sa kanyang tahanan. Pero marami pa po akong dapat gawin. Kaya kailangan maging maingat po ako sa aking mga ginagawa para hindi ako makagawang muli ng kamalian sa kanya. At nang muli kong makita ang daang iyan na sinasabi ko para sa inyo patungo sa kanyang tahanan, gusto kong, kung gusto po ninyong maranasan ang sinasabi ko ito tungkol sa kanyang tahanan, ay huwag po kayong gagawa ng bagay na labag sa kanyang kalooban. Sundin po natin ang kanyang kagustuhan at yan po ay para din sa ating kabutihan, para kayo ay hindi mapahamak at para din po tayo para din po tayo hindi magkasala sa kanya. Yan po ay aking paalaala lamang sa inyong lahat para hindi po kayo maligaw sa tamang daan patungo sa kanyang kaharian. At yan po ay para sa inyong kabutihan at hindi sa inyong kapahamakan. Naghihintay lamang po sa kanya ang kanyang mga anak na naliligaw ng landas. Bukas po lagi ang kanyang pintuan kapag nakikita po niya na tayo ay nagpipilit o na nagpupumilit na hanapin ang daang iyan patungo sa kanya. Mga kapatid, malapit na po ang Pasko. Meron po ba kayong naisip na idea para mabigyan natin ng kasiyahan at kaligayahan ang ating Panginoon? Ipakita po natin sa kanya na tayo ay nagsisisi na ng buong puso sa ating sarili. At dahil hindi po agad tayo naniwala at nanampalataya sa Kanya, hindi po agad tayo nakinig sa Kanya, ipakita po natin yan na tayo po ay bumabalik sa Kanya at ating pinagsisisihan ng buong puso ang ating pagkakamaling yan na hindi agad naniwala sa Kanya at nanampalataya sa Kanya. Magpasalamat po tayo sa Diyos at hindi pa po huli ang lahat. Gawin po nating halimbawa ang ating mga anak kung hindi po tayo sinusunod ang ating mga anak sa ating mga iniuutos. Hindi po ba malungkot, masama ang loob natin hanggang sa tayo po ay magalit ng tuluyan. Ganyan din po ang Panginoon sa atin. Pero iba po siya. Ipinakikita pa rin po niya sa ating lahat ang kanyang pagmamahal na walang hanggan. Wala po siyang katulad. Ano po ba ang dapat talaga natin gawin para mabigyan natin ng kasiyahan at kaligayahan ng ating Panginoon? Tayo po ay malapit na pong magpasko. Baka po ika naman natin Panginoon, pahiling po naman, Pasko na naman Mga kapatid, tayo po ay may 10 utos na hindi po natin dapat susunod. Pilitin po natin gawin at huwag-lubagin ang kanyang mga 10 utos na yan. Ipakita po natin na mahal po din natin siya. Sa palagay ko po ay napakagandang papasko natin sa ating Panginoon kung siya po ay ating mapapaligaya at susunod sa kanyang kautusan. Hindi yung Panginoon. Humihiling po ako. Bigay po naman yung aking kahilingan. Abay po tayo na po naman ang hiling na ng hiling sa Kanya. Hindi ba naiisip natin na dapat din pong bigyan natin ng papasko ang ating Panginoon? Ano po ba ang pangkaraniwan na natatanggap ng Panginoon sa atin? Mapera, sama ng loob. Sa akin po malimit yung makatanggap ng bulaklak. Pero ang Panginoon po sawa na sa bulaklak Pero huwag po natin kalilimutan din na lagi siya bigyan ng bulaklak. Ayan po ay pangkaraniwan na natatanggap ng Panginoon sa atin. Kailangan naman pong makaisip tayo ng ibang paraan, yung pong special. Kasi po Pasko, di ba? Pagka ang Pasko dapat po magregalo po tayo. Kaya nga po ay give and take. Nakaisip na po ba kayo? Malapit na po ang Pasko. Maghanda na po tayo ng maiipapasko natin sa ating Panginoon. Ano po? Sawa na po siya sa bulaklak. Kailangan po gumawa tayo ng ibang paraan. Yung pong ikaliligaya ng kanyang kalooban. Ano po? Hindi po yung kuha lang tayo ng kuha at hindi tayo po nagbibigay pabalik sa kanya. Alam po lang natin humiling ng humiling.
kung tayo po ay may kailangan at may kahilingan, paligayahin po naman natin ang Panginoon. Ano po? Kung tayo po tapat sa ating mga sarili, buhat po tayo ng ipanganak, meron po ba tayong na ipapasko na sa Panginoon? Ano po? Yan po ay napaka yan po ay napakagandang tanong sa ating sarili. Kung meron po tayo nang naipapasko sa Panginoon, buhat po tayo, ipanganak tayo. At panahon na po para tayo ay makaisip ng regalo natin sa Kanya. Maganda po naman yung kung halimbawa po Panginoon, hindi na po ako magsasabong. Hindi ko na po bubuntalin yung aking asawa. Pangako po yan, promise po yan. Sulat po niyo sa isang papers, tapos ibigay po niya sa Kanya. At talagang dapat yung gawin yan. Alam mo yung napakaligaya ng Panginoon kung yan po ay inyong iririgalo sa Kanya. Kaya Panginoon, hindi na po ako maglalasing. Hindi ko na po gugutumin yung aking pamilya. Ganda po yung regalo. Yan. Di po ba? Ako po may regalo sa Panginoon. Alam ko pong siya'y maligaya kapag ito po, message na ito ay naipaabot ko na sa inyong lahat at nagagawa ko ng aking tungkulin. Alam ko pong masisiyahan at magiging maligaya ang Panginoon sa aking gagawin iyan. Dahil yan po ay matagal na niyang hinihintay na gawin ko. So, kung sakali mang hindi natin maiwasang magkasala, humingi po agad tayo ng tawad sa Kanya para sa mga nagawa natin mga kasalanan sa Kanya. Huwag po natin patagalin ang bagay na yan. Huwag pong, bago po mahuli ang lahat. Inuulit ko po, huwag po nating patagalin ang bagay na yan bago mahuli ang lahat. Dahil malungkot po ang Panginoon. Iwasan po nating bigyan siya ng sama ng loob. At magpasalamat po tayo at hindi niya tayo pinababayaan sa lahat ng oras. At sana po ay bigyan natin siya ng pansin. At halaga ang kanyang mahalagang mensaheng iyan para sa ating lahat. Sana po ay nagising na kayo sa katotohanan at sa lahat ng aking naging karanasan at sa Diyos, at sana kayo ay naimulat ko at naipakita ko sa inyo ang aking kamalian para wag nang mangyari yan sa inyong buhay. At sana po ay nasa tamang daan na kayo patungo sa ating Panginoon. Kung yan po ay nagkabisa at nakatulong sa inyong sarili at naibalik ko po ang inyong paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon, ay napakaligaya ko po dahil nakakatulong pala ako sa mga taong naliligaw ng daan at naituturo ko ang tamang daan patungo sa Kanya. At yan po ay maluag sa aking kalooban na maglingkod sa Kanya at sa inyong lahat habang ako'y nabubuhay dito sa lupa. At yan po ay aking misyon. Mga kapatid, tumindig po tayo at ihanda natin ang ating sarili bago humarap at manalangin tayo sa ating Panginoon. Siya po ay naririto at nakikinig sa ating lahat. Panginoon, naririto po kaming lahat na inyong mga anak. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang pagkakasala sa inyo, sa aming mga nagawang kasalanan iyan. At pinagsisisihan po namin lahat ang mga nagawa naming kasalanan iyan sa inyo. Panginoon, tulungan po ninyo kaming mapaglabanan ang mga tukso at sakunang dumarating sa aming buhay para po hindi na muli kami magkasala sa inyo. Panginoon, bagamat kalungkot-lungkot ang inyong mahalagang mensahe na babala para sa aming buhay, ay buong puso po kaming nagpapasalamat sa inyong paalaala at pagmamalasakit dahil hindi niyo po kami pinababayaan sa lahat ng oras. At ganun din po sa ibinigay ninyo mga biyaya sa amin araw-araw. Mga kapatid, tumindig po tayong lahat at
purihin natin ng taimtim buhat sa ating kalooban ang kanyang walang pagmamahal at pagmamalasakit sa atin bago tayo umalis at mamaalam sa ating Panginoong Diyos. Napaka ano po. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Inuulit ko po, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong ibinigay na panahon para sa akin, sa aking pagsasalaysay tungkol sa mahalagang mensahe buhat sa ating Panginoon at sa aking naging pagsubok sa Diyos. At ang mga natutuhang naging karanasan ko buhat sa Kanya, na siya ay nagsasabi ng totoo at nagpapahiwatig at nagsasabi ng buong katotohanan. At yan po ay dapat nating igalang at pagkatiwalaan siya at panampalatayaan ang kanyang kakayahan at kapangyarihan sa ating buhay para po sa ating lahat. Siya po ay ating Ama sa langit at nakikita po niya tayong lahat dito sa lupa. Ito po ay ginawa ko extra para doon sa lahat na marunong mag-Tagalog na mga kapatid natin na nakatira dito sa buong mundo. At kahit po ako'y nahihirapan na mag-Tagalog, ay talagang yan po ay pinili kong gawin para sa inyo. At may ginawa din po akong English at German language para doon po sa ating ibang kapatid na hindi nakakaintindi ng Tagalog. So, maraming salamat po muli at gabayan kayo ng ating Panginoon. Paalam po.